Trabaho ng trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos sila, si Pulong po magbabakasyon ng 2 months. Hindi na nga po mangangampanya. 17 countries yung lilibutin. Tapos si Sara, naubos yung panahon, nandun sa dahig. Kahit nandun siya sa dahig, mga kababayan, hindi man niya pwedeng mailabas yung kanyang tatay, dadaan sa proseso. Yan kasi, matigas ang ulo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo, mga kababayan, before natin pag-usapan yung sinabi ni Sara Duterte na ang ating bansa on the way to the dumpster, papunta na daw tayo sa basurahan. Baliktad yata. Noong previous administration, maraming pinulot sa basurahan, pati yung mga bangkay ng naijiki. Pagkatapos, sasabihin ni Sara Duterte na sa administrasyon ng ating Pangulo, papunta tayo sa basurahan. Inalis nga po tayo sa basurahan ng ating Pangulong Bongbong. Kasama ka sana. Ngayon, mga kababayan, pinilta ni Yusek Claire Castro. But before that, joke time muna po tayo para laging relax lang. Padala ni John Erwin Habulin. Ang titulo nito, Himala. May himala. Sa simbahan, abang nagayos yung sakristan, may pumasok na lumpo, nakasaklay at umupo. Maya-maya, lumuhod, nakamasidlang yung sakristan sa kanya. Maya-maya, tumayo at lumakad ang lumpo at biglang tumakbo papuntang likod ng simbahan at sumigaw ng malakas. Nabigla po yung sakristan, tinawag yung pari, Father, Father, Father. O bakit niya? Ano nangyari? Sabi ng sakristan, may pumasok po na lumpo, nakasaklay, umupo at lumuhod. Tapos niya, biglang tumayo at tumakbo. Tumingin sa itaas yung pari. Isa niya itong himala. Sabi ng pari, tara anak, doon sa sakristan, punta natin yung lumpo. Nasaan ba siya niya? Sabi ng sakristan, ayun po, nadapa po kasi tumakbo, basag ang mukha. Akala niya, milagro na. Akala niya, naging mala. Nadapa pala kasi tumakbo yung lumpo. Ayun. Yan niya, Mr. Maravillas, patay yung lumpo. Hindi man po, basag lang yung mukha. Nadapa eh. Tumama yung sumubsob yung mukha sa simento. Matik na po. Joke man lang. Yan kasi, pinilit na tumakbo. Lumpo nga eh. Matik na 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 yung mabubunot natin, ang cash price. Yung hindi mabubunot, kasali pa rin sa ating grand draw. Sa December po, 10,000 pesos ang cash price. Ayos, dito na tayo sa ating seryosong topic. Sinupalpal na naman po, mga kababayan ni Claire Castro, Yusek Claire Castro, si Sara Duterte. Sabi kasi doon sa interview sa Dahig, on the way to the dumpster na daw po ang Pilipinas. Sabi ni Yusek Castro, hindi ba mas mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang katulad nila, BP Sara? Basag na basag po. Sabi pa ni Yusek Castro, nasa na ba niya si Sara? Ang vice presidente nasaan? Sumusweldo po na walang trabaho? Hindi man nagtatrabaho, sumusweldo. Sub-sub sa trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte, nandun mga kababayan sa Dahig. Sabi ni Yusek, umuwi ka na niya, Sara. Magtrabaho ka naman. Sabi dito, Malacanang criticized Vice President Sara Duterte's continued stay in the Netherlands after she remarked that the Philippines was supposedly on the way to the dumpster. Duterte recently criticized President Marcos Jr.'s leadership, saying, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working on our way up. It seems that we are working to go to the dumpster. As I said, we are on this road to perdition.
Lahat baliktad po yung sinasabi ni Sara. Ang perdition po, road to perdition, pinagdaanan na po ng Pilipinas noong panahon ng tatay mo. Umangat na po tayo ngayon. Kaya lang, wala kayong tigil sa panggugulo. Yan ang katotohanan. Ginugulo ninyo yung Pilipinas. Kaya nga yan ang inabot ninyo sa inyong panggugulo. Sabi ni Sara, somehow, walang nakikitang hope ang mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa gobyerno. But Palace Press Officer Claire Castro said, nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino? Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Doon magaling itong si Yossi Castro. Buiniltan agad po kanina. Sabi ni Yossi Castro, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay katulad nila, BP Sara? Mas inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa ibang tao, although tatay niya yon. Pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Obligasyon po niya na maging vice-presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin ay sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw may inaanunsyo tayong good news, pero ang vice-presidente nasaan? Trabaho ng trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos sila, si Pulong po magbabakasyon ng 2 months. Hindi na nga po mangangampanya. 17 countries yung lilibutin. Tapos si Sara, naubos yung panahon, nandun sa dahig. Kahit nandun siya sa dahig, mga kababayan, hindi man niya pwedeng mailabas yung kanyang tatay, dadaan sa proseso. Yan kasi, matigas ang ulo. Pakinggan natin, mga kababayan, si Yossi Castro. Yusek, magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to Vice President Sara Duterte following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Anyway, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Ang pinanonood ni Sara, yung SMNI at yung mga DDS vloggers na mga fake news peddlers. Kasi kung manonood siya sa press briefing ng palasyo at saka sa mga balita, mga kababayan sa mainstream media, masasaktan lang ang kanyang kalooban kasi mako-confirm lang niya na ang lahat ng mga sinasabi nila hindi man totoo. Di ba? Kaya iniiwasan nilang manood sa mga magagandang balita kasi ang gusto nilang i-project, ang ating bansa ay nalugmok sa kahirapan. Yun ang narrative nila. Kung mapakinggan nila yung mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo, mababasag lang yung kanilang kasinungalingan. Tama pa? Balikan natin si Yossi Castro. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, does it mean that this is the right time for the Vice President to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging vice-presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas.
nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? President, ang posisyon po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte is that the Philippines has a perfectly functioning judicial system and especially under a different administration over which he has no more influence. Kung dati ho hindi daw ma-prosecute si FPRRD dahil masyadong mataas ang kanyang posisyon at malawak ang kanyang impluensya, ngayong iba na ho ang administrasyon, bakit hindi na lang daw dito sa termino ni Pangulong Marcos? Although nasagot na po natin ito, ulit-ulit na lang po yung kanilang issue. Unang-una po, sinabi po nga natin na nauna na po kasi nag-imbestiga ang ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos. Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang dating pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na i-prosecute. At tandaan po natin, Madaling sabi mga kababayan, nakasama pa tuloy yung pagpapabaya ng previous administration na yung DOJ hindi man lang po gumalaw panahon ni Digong para mag-imbestiga. So with that, yung perception ngayon ng mga pamilya ng mga biktima, hindi sila yung paniwala, hindi sila makakakuha ng hustisya. Kaya idinulog po sa ICC. Ang akala ni Digong, makakaiwas siya. O ito na ngayon yung kanyang inabot. Tapos itinuturo po yung ating administrasyon. Yung pagkukulang po, malinaw na nasa kanila yung pagkukulang. Lumalabas, nagsasabuatan sila po. Failure ng judicial system yung nangyari. As stated po ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Balikan natin si Yusek Castro. pagkakataon din po si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte, na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. So talagang masasabi natin hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Pero sa kanila ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng findings ng NBI kay Colonel Marvin Marcos, Police Superintendent Marvin Marcos? Ang findings ng NBI dito ay multiple murder in relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? And I quote, "I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI, murder." Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. Total, under ko rin yan, referring to NBI. And after that pronouncement, from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na mayroong mga batas, may kaso na murder, hindi ba't inalaw pa rin niya si Superintendent Marvin Marcos na makapagtrabaho? Isang sample lang po to kasi kung marami pa po ako ibibigay sa inyo mga sample kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon. Panghuli na lang po. In an interview, the ICC spokesperson today said the Philippines' cooperation with the ICC was crucial despite earlier statements from the President of non-cooperation. Will anything change, at least officially, with our stance on cooperation with the ICC? We have not been cooperating with the ICC. It's clear because the stance of the President regarding the jurisdiction of ICC over the Philippines remains. Salamat po. Naniniwala po ba ang Malacanang na may nag-udyok po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang imbestigan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang? Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter.
Pero nung natin po sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Correct. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Malinaw. May nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag ka po ito'y nag-uudyok, meron po tayo sinasabing mga inciting to sedition. Bakit? Ito po ay gustong sirain ang pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating sasampahan ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Lastly, Yusek, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po ba ang gobyerno gaya ng pag-alis o pagsuspende sa kanilang mga benepisyo na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs, ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi, dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Pia Gutierrez. I would just like to follow up yung economic implications nitong zero remittance protest ng mga OFW. Meron po bang pag-aaral na ang gobyerno kung magkano ang mawawala sa ekonomiya ng bansa and if ever kung meron tayong mga contingency measures? As of the moment, hindi po pa kasi ito pinag-iisipan ng gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan. Considering nga po na yung pamilya mismo nila maapektuhan. Kagaya ng aking sinabi, yung mga comments, mas marami pong nagsasabi na hindi sila lalahok sa ganitong panawagan dahil ayaw nila mismo ang kanilang pamilya ang maghirap at magdusa sa mga issue ng politika. Gilbert Perdes. OFW. Nagpaalala po si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile po sa mga OFW na hindi raw sila nagbabayad o pinagbabayad ng income tax at syempre yung kasama na doon yung travel tax, airport fees at yung documentary stamp tax. At ayon po kay Enrile, sa bawat action na po ay may katapat na reaksyon or counter-action po ng gobyerno. Possible ho ba na nakikita po ba natin yung possibility na humantong po doon sa pagkakatanggal o pagkakasuspinde ng tax privileges po ng ating mga OFW yung hakbang na yan? Pinapaalalahan na lang po sila na ni Presidential Chief Legal Counsel na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs. At ipinapakita rin po ni JPE na ano ba ang maaaring makuha nila na ayuda mula sa gobyerno. At hindi po natin sisikilin. Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang po. Follow up lang po. Ano po, kung alam na po ng Pangulo, alam na po ba ito ng Pangulo yung issue ito at ano po yung directive ng Pangulo kung meron man? Nalaman na po ito, especially at nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin ang OFWs po ay mayroon silang sariling pag-aanalisa sa mga pangyayari. That is statement
Dapat marunong kayo mga OFWs na magbasa between the lines. Reading between the lines, dapat maintindihan ninyo ang possible consequences pag may nalabag kayong batas. Malinaw yung mensahe ni Enrile po. Every action may counter-action. Ngayon, pag umaboso kayo, naapektuhan yung economy, may counter-action siyempre. Countermeasures na gagawin yung gobyerno. Kaya, wag daw kayong lalabag lang sa batas. Pero choice ninyo ang pagpadala ng mga remittance. At naniniwala ang Palasyo Malacanang, hindi ninyo idadama yung pamilya ninyo mismo. Kasi ang direkta, immediately, na maapektuhan yung pamilya ninyo. Ibig bang sabihin, yung pamilya ninyo, isasakripisyo ninyo. Gugutumin ninyo yung pamilya ninyo. Dahil si Digong, hindi makauwi sa Pilipinas, nakakulong sa detention cell na parang hotel at tinatrato ng maayos ng mga authorities sa ICC. Tinatrato ng maayos. Mismo sa bibig ni Sara Duterte. Pagkatapos, yung reaksyon ninyo, gutumin yung inyong mga pamilya. O kayo na po ang mag-isip-isip kung tama iba yon na mga plano ninyo, na pati pamilya ninyo, idadamay ninyo sa gulo. O, di ba? Buti kung yung pamilya ninyo, kasing yaman ng mga Duterte. Wala eh. Kaya kung ako sa inyo, pakinggan ninyo yung advice ni Enrile. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mahinam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.